Sa isang tahimik na baryo sa tabi ng kagubatan, may isang batang lalaki na nagngangalang Marco. Lumaki siya sa isang maliit na bahay sa gilid ng bundok kasama ang kanyang mga magulang at dalawang kapatid. Hindi nila masyadong nararamdaman ng takot dahil para sa kanila, ang buhay sa baryo ay tahimik at walang gulo. Isang gabi, nagdesisyon si Marco na maglakad-lakad sa kagubatan. Gabi na at ang buwan ay halos natatago sa makapal na ulap, ngunit hindi siya natatakot. Sanay siya sa dilim, at alam niyang bihira lang ang mga tao na maglalakad sa ganoong oras. Habang naglalakad siya sa madilim na daan, bigla niyang naramdaman ang malamig na hangin na tila may kasamang kakaibang amoy, isang amoy ng bulok na karne. Dahil sa curiosity, sinundan ni Marco ang amoy, at pagdating niya sa isang maliit na kagubatan, tumigil siya sa kanyang paglalakad. Doon, nakita niya ang isang babaeng nakatayong mag-isa sa ilalim ng isang puno. Ang balat ng babae ay maputla at may mga sugat sa katawan na tila matagal nang gumaling. Ang buhok niya ay mahaba, itim at magulo. Ang mata ng babae ay namumula. Naglakad siya patungo sa babae at tinanong, "Ate, okay ka lang ba?" Ngunit sa bawat hakbang niya papalapit, parang may isang puwersa na humihila sa kanya. Biglang narinig niyang tumawa ang babae, isang tawa na malamig at hindi normal. Agad na tumalikod si Marco at tumakbo palayo. Ngunit bago pa siya makalayo, may naramdaman siyang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Hinila ni Marco ang balikat niya mula sa malamig na kamay at mabilis siyang lumingon. Ngunit laking gulat niya nang makita na ang babaeng nakaputi ay nakatayo lamang doon, hindi gumagalaw at nakatingin lang sa kanya. "Marco," bulong ng babae, pero tila nag-echo ang boses nito sa paligid, parang hindi galing sa iisang direksyon. "Papaano mo nalaman ang pangalan ko?" Nanginginig na tanong ni Marco, habang unti-unti siyang umaatras. Hindi sumagot ang babae. Sa halip tumawa ito muli. Isang tawang mababa, parang nakakaloko. Maya-maya ay naglakad ito papalapit sa kanya ng dahan-dahan. "Alam ko ang lahat tungkol sa'yo," sabi ng babae habang patuloy na naglalakad. "Alam ko kung saan ka nakatira, alam ko kung anong oras ka natutulog, alam ko kung anong kinatatakutan mo." Nanlaki ang mata ni Marco at gusto niyang tumakbo pero parang hindi gumagalaw ang mga paa niya. Sa kanyang pagkatulala, biglang sumigaw ang babae, "Umalis ka na bago pa huli ang lahat." Dahil sa takot, parang nagising si Marco mula sa pagkakamanhid. Sa wakas ay nagawa niyang tumakbo pabalik ng baryo. Habang tumatakbo, naririnig niya ang halakhak ng babae na parang sinusundan siya mula sa likod. Pagdating sa bahay, mabilis niyang isinara ang pinto at nilock ito. Nasa loob ng bahay ang kanyang kuya na si Albert at ang kanilang ina na si Maricar. "Marco, anong nangyari sa'yo?" tanong ni Albert habang inaabot ang tubig kay Marco na pawis at hingal na hingal. "Ha, ha, may nakita ako, babae, sa kagubatan," pautal niyang sagot. "Naku, sinasabi ko na nga ba?" sabi ni Maricar habang napapahawak sa dibdib. "Kaya nga sinasabi kong huwag nang gagala sa gabi, lalo na't malapit na ang kabilugan ng buwan. May mga aswang na gumagala kapag ganitong oras." "Ma, baka naman hindi aswang yon. Baka may nasiraan lang ng bait sa kagubatan," kontra ni Albert. "Hindi, alam ko ang nakita ko," sigaw ni Marco. "May mali sa babae, hindi siya normal. Tinawag niya ako sa pangalan ko, hindi ko naman siya kilala." Napatingin si Albert at Maricar sa isa't isa, tila ba nag-aalangan kung paniniwalaan si Marco. "Kung ganun," sabi ni Maricar sa mahinang boses, "kailangan nating maghanda. Baka may mas masamang mangyari. Kumuha ka ng bawang, asin at itak. Hindi tayo pwedeng magpabaya." "Pero ma," tutol ni Albert, "huwag mo nang questionin. Ang mga bagay na hindi mo nakikita, hindi ibig sabihin ay hindi totoo." Napatingin si Marco sa bintana. Sa labas ang liwanag ng buwan ay nagdudulot ng mga anino sa kagubatan. At sa isang saglit, parang may nakita siyang gumagalaw sa dilim. Kinabukasan, habang ang araw ay nagsisimula palang sumikat, nag-usap-usap ang pamilya sa kanilang hapagkainan. Ang mga pagkain ay sinangag at tuyo ay tila hindi pinapansin ng lahat dahil ang isip nila ay nakatuon sa nangyari kay Marco kagabi. "Marco,
Panimula ni Maricar habang nakatitig sa anak. Sigurado ka bang babae ang nakita mo? Hindi hayop? Hindi anino? Oh, Magister babae talaga, sagot ni Marco, sinabayan ng mabagal na pag-iling. Pero hindi siya normal na tao. Parang may kakaiba sa kanya. Yung mga mata niya kulay pula, tapos malamig ang kamay niya. Parang patay. Napatingin si Albert kay Maricar. Ma, kung aswang nga yun, hindi ba dapat handa tayo? Pero paano natin malalaman kung babalik siya? Simpleng lang ang sagot dyan, sabi ni Maricar habang inaayos ang kanyang balabal. Lalapit tayo kay Mang Isko. Napakunot ang noo ni Marco. Si Mang Isko? Yung albularyo sa kabilang baryo? Oo, sagot ni Maricar. Siya lang ang pwedeng tumulong sa atin. Malawak ang alam niya tungkol sa mga ganitong bagay, pero kailangan nating magmadali. Hindi natin alam kung kailan babalik ang aswang na yon. Habang nag-aayos ng gamit, biglang nagsalita si Albert. Teka, paano kung hindi tayo sigurado? Baka naman nagkamali lang si Marco. Ayoko namang magmukhang katawa-tawa tayo kay Mang Isko. Napabuntong hininga si Maricar. Albert, hindi ito usapin ng pride. Mas mabuti nang mag-ingat kaysa magsisi sa huli. Kung may masama mang mangyayari, gusto mo bang wala tayong ginagawa? Tahimik na tumango si Albert, samantala si Marco ay abala sa pagbabalot ng ilang bawang sa tela na ituturing niyang proteksyon sa biyahe nila. Habang papunta sila sa bahay ni Mang Isko, ang daan ay tila mas madilim kaysa dati, kahit tirik ang araw. Ang kapaligiran ay may kakaibang katahimikan na parang pinapanood sila ng mga mata na hindi nila nakikita. Pagdating nila sa bahay ni Mang Isko, sinalubong sila ng matandang lalaki na may mahabang balbas at matatalas na mga mata. Maricar? Bati ni Mang Isko. Anong masamang hangin ang nagdala sa inyo dito? Mang Isko, sagot ni Maricar, may problema kami. May nakita ang anak ko sa kagubatan kagabi. Isang babae na kakaiba, maputla, may pulang mata, at tumatawa ng nakakatakot. Pakiramdam ko, aswang ang nakasalubong niya. Tahimik na tumingin si Mang Isko kay Marco. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti siya ng bahagya at sinabing, kung totoo ang sinabi mo, di nalapitan ka na niya. Hindi lang basta aswang ang babae na yan, isa siyang tagapagbantay. Tagapagbantay? Ano po yun? Tanong ni Marco habang kinikilabutan na. Hindi ko pa alam ang eksaktong sagot, pero isa lang ang sigurado. Kapag lumitaw ulit siya, ibig sabihin may gusto siyang kunin. At madalas, ang gusto ng aswang ay katawan ng tao. Nagtinginan sina Maricar, Albert at Marco sa isa't isa. Tumigil ang mundo nila sa sinabi ni Mang Isko. Anong gagawin namin, Mang Isko? Tanong ni Maricar. Napangisi si Mang Isko at tumingin sa kanyang mga gamit. Madali lang, maghahanda tayo ng bitag, pero kailangan natin ang tulong ni Marco. Siya ang magiging pain. Napakunot ang noo ni Marco. Ano? Ako ang gagawing pain? Ayoko. Baka mapahamak ako. Wala tayong ibang paraan, sabi ni Mang Isko ng seryoso. Kung gusto ninyong matapos ito, kailangan nating harapin ang aswang. At tandaan mo, Marco, wala siyang magagawa sa iyo kung handa ka. Ang tanong, handa ka ba talagang harapin ang takot mo? Habang papalubog ang araw, nagsimula na silang maghanda. Si Mang Isko ay naglatag ng iba't ibang gamit sa isang lumang mesa sa labas ng kanyang bahay. Bawang, asin, mga halaman na hindi kilala ni Marco, at isang kutsilyong may ukit na mga simbolo. Marco, sabi ni Mang Isko habang iniabot ang isang maliit na supot na may laman, ito ang magiging proteksyon mo. Sa loob ng supot na ito ay mga dahon ng anahaw, asin, bawang at pinagdasalang langis. Ilagay mo ito sa bulsa mo. Kahit anong mangyari, huwag na huwag mo itong iwawala. Tahimik na tumango si Marco, hawak ang supot habang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad. Sigurado ka bang kailangan pa ito? Tanong ni Albert habang inaayos ang hawak niyang itak. Bakit hindi na lang tayo magtago sa loob ng bahay? Pwede naman nating hintayin na mawala na lang ang aswang. Napailing si Mang Isko. Hindi mo naiintindihan, ang mga aswang kapag nahanap na nila ang gusto nila, hindi sila titigil. Ang tanging paraan para matapos ito ay harapin sila. Kailangan nating malaman kung bakit siya napadpad dito.
Habang pinapaliwanag ni Mang Isko ang plano, tahimik si Maricar na naglalagay ng bawang sa bawat bintana ng bahay ni Mang Isko. Kung may mangyaring masama, dito tayo magtatago, sabi niya. Pero sana naman, hindi na umabot sa ganun. Sa labas ng bahay, sa gitna ng clearing malapit sa kagubatan, nilagay nila ang bitag. Pinuno nila ito ng asin, mga dahon ng saging bawang at isang maliit na baboy na nakatali sa gitna bilang pang-akit. Ayon kay Mang Isko, ang amoy ng baboy ay makakatawag sa atensyon ng aswang. Marco, ikaw ang magtatago malapit sa bitag, sabi ni Mang Isko. Kapag lumapit ang aswang, kakausapin mo siya. Subukan mong alamin kung ano ang gusto niya. Kapag sinubukan kanyang saktan, saka tayo aaksyon. Paano kung hindi siya makipag-usap? Tanong ni Marco, halatang kinakabahan. Makikinig siya, sagot ni Mang Isko, habang hawak ang kutsilyong may mga ukit. Pero kung hindi, ako ang haharap sa kanya, basta sundin mo ang plano. Dumilim na ang langit, at tahimik na pumwesto si Marco malapit sa bitag, nakatago sa likod ng isang puno. Naririnig niya ang bawat tunog sa paligid, ang huni ng mga kuliglig, ang lagaslas ng dahon, at pag-ihip ng malamig na hangin mula sa kagubatan. Sa bawat tunog tila mas bumibigat ang kaba sa kanyang dibdib. Maya-maya naramdaman niyang parang may nagbago sa paligid. Ang ingay ng mga kuliglig ay biglang nawala at ang paligid ay binalot ng nakakabinging katahimikan. Napalunok si Marco, hawak-hawak ang supot sa kanyang bulsa. At doon niya nakita ang babae na nagpakita sa kanya nung gabi. Lumitaw ito mula sa dilim, nakatingin sa kanya na may nakakalokong ngiti. Ang mga mata nito ay kumikislap sa liwanag ng buwan, mas matingkad ang pula kaysa sa unang beses niya itong nakita. Marco, bulong ng babae, na parang musika na pumuno sa paligid. Sinabi ko na sa'yo, hindi ka na dapat bumalik. Anong kailangan mo sa akin? Lakas loob na tanong ni Marco, kahit nanginginig ang boses niya. Ngumiti ang babae, isang ngiting malamig at walang buhay. Hindi ikaw ang gusto ko, Marco. Ang pamilya mo. Biglang naramdaman ni Marco ang pagbigat ng hangin. Ang babae ay nagsimulang maglakad papalapit, ngunit bago pa siya makalapit ng husto, biglang tumayo si Mang Isko mula sa kanyang taguan, hawak ang kutsilyo. Dito ka lang, Marco, sigaw ni Mang Isko. Huwag kang gagalaw. Tumigil ang babae at tumingin kay Mang Isko. Ang ngiti nito ay napalitan ng galit. Akala mo kaya mo akong pigilan, matanda? Biglang lumundag ang babae papunta kay Marco, ngunit bago ito makarating sa kanya, isang linya ng asin at bawang ang binagsak niya sa lupa. Napasigaw ang aswang na parang nasusunog sa bawat hakbang. Huwag kang magpapaloko, sigaw ni Mang Isko kay Marco. Hindi siya tao. Sa kabila ng takot, hindi nakagalaw si Marco. Sa harap niya, ang babae ay nagsisimulang magbago. Ang balat nito ay tila napunit at ang anyo niya ay naging mas kahindik-hindik. At ngayon, bulong ni Mang Isko, malalaman natin kung anong tunay niyang layunin. Ang babae ay napasigaw, at ang sigaw nito ay napakatining at sobrang lakas, nakakapangilabot na tunog na napapalibot sa buong kagubatan. Ang katawan niya ay nagbabago. Ang kanyang balat ay naging parang uling, ang kanyang mga kuko ay humaba na parang mga patalim, at ang kanyang ngipin ay naging matutulis na parang mga kutsilyo. Ang mata niya, na kanina'y pula, ay nagningning ng mas maliwanag na parang apoy. Lumayo ka, demonyo! Sigaw ni Mang Isko habang itinutok ang kanyang kutsilyo na tila kumikinang dahil sa mga ukit nito. Hindi mo ako mapipigilan, matanda, sagot ng aswang. Ang boses nito ay parang galing sa libu-libong bibig. Matagal ko nang sinisiyasat ang pamilyang ito, at ngayon, oras na para kunin ang dapat ay akin. Napatingin si Marco kay Mang Isko, nanlalamig ang buong katawan. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit kami ang target niya? Mamaya na ang mga tanong, Marco, sagot ni Mang Isko. Ang mahalaga, hindi siya makalapit sa inyo. Biglang lumundag ang aswang papunta kay Marco, ngunit mabilis na inihagis ni Mang Isko ang isang dakok ng asin sa ere. Ang asin ay tumama sa katawan ng aswang at muli itong napasigaw sa sakit, ang balat nito ay tila natutunaw. Ganyan ka na ba kahina, Isko? Sabi ng aswang habang bumalik ito sa kanyang pwesto. Matanda ka na, alam kong hindi mo na kayang pigilan ang tulad ko. Ngunit si Mang Isko ay ngumiti. Hindi mo kailangan akong pigilan ng matagal, ang kailangan lang namin ay oras.
Nagulat ang aswang sa sinabi niya. Ano? Sa isang iglap, si Albert at Maricar ay lumitaw mula sa likod ng ibang mga puno. Hawak nila ang isang malaking lambat na gawa sa mga hibla ng anahaw at bawang syaka, mga sagradong dasal na pinaghandaan nila buong araw. Bago pa makakilos ang aswang, inihagis nila ang lambat na agad nitong binalot. Ang aswang ay nagwawala sa loob ng lambat, sumisigaw at nagpupumiglas, ngunit ang bawat galaw niya ay tila mas nagpapahirap sa kanya. Ang lambat ay naglalabas ng usok, parang sinusunog ang balat nito. Ngayon, Marco! Sigaw ni Mang Isko, itapon mo ang supot sa kanya! Bagamat nanginginig pa rin sa takot, inabot ni Marco ang supot mula sa kanyang bulsa at buong lakas na inihagis ito sa aswang. Nang bumagsak ang supot sa katawan nito, isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas. Napasigaw ang aswang, mas matindi kaysa kanina, at sa isang iglap, ang anyo nito ay nagsimulang maglaho. Ang lahat ay napatakip ng mata sa liwanag, at nang ito'y humupa, ang aswang ay nawala. Ang tanging natira ay ang lambat na nakabagsak sa lupa at isang makapal na usok na unti-unting nawawala. Napabagsak si Marco sa lupa, hingal na hingal. Tapos na ba? Wala na ba talaga siya? Tumango si Mang Isko habang pinupulot ang lambat. Sa ngayon, tapos na, ngunit hindi tayo pwedeng magkampante. Ang mga tulad niya ay laging nagpapakita kahit na saan man tayo naroon. Kailangang alamin natin kung ano ang talagang gusto niya sa inyo. Lumapit si Maricar at niyakap ang anak. Salamat, Mang Isko. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi niya na ituloy ang dapat niyang sasabihin. Ngunit habang papauwi sila, hindi mapigilan ni Marco ang magtanong, bakit kami? Ano bang meron sa pamilya namin na hinahabol niya? Napatingin si Mang Isko sa kanya, ngunit hindi ito sumagot. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. May mga bagay na kailangan niyong malaman, pero hindi pa ngayon. Kapag handa na kayo, sasabihin ko ang lahat. Habang naglalakad sila pauwi, muling dumaan ang malamig na hangin sa kagubatan. Sa dilim ng mga puno, parang may pares ng mata na nakamasid sa kanila. At doon nagsimula ang mas malalim na misteryo. Kinabukasan ng umaga, habang ang araw ay nagsisimula palang sumikat, nagtipon ang pamilya ni Marco sa bahay ni Mang Isko. Nag-aalala pa rin sila, ngunit sabay-sabay nilang tinanggap ang pagkabighani at takot na dulot ng mga nangyari kagabi. Nagpasya si Mang Isko na ibahagi sa kanila ang mas malalim na kaalaman tungkol sa kung anong uri ng aswang ang kanilang hinarap at kung bakit nangyayari sa kanila ang katulad ng ganitong kababalaghan. Habang nakaupo silang lahat sa isang maliit na sala sa loob ng bahay ni Mang Isko, nagsimula itong magsalita, tila may kabigatan ang bawat salitang kanyang binitawan. Alam kong lahat kayo ay nagtataka kung bakit ang pamilya nyo ang naging target ng aswang na yun, sabi ni Mang Isko, habang ang mga mata nito ay seryoso at puno ng kabuntot na pag-aalala. Hindi ko na kayang magtago pa ng mga detalye. Dapat malaman nyo na ang inyong pamilya, ang mga magulang ni Marco ay may koneksyon sa isang sa aswang. Ang inyong mga ninuno ay hindi ordinaryong tao. Sila ay mga tagapagtanggol laban sa mga kababalaghan, mga albularyo, antingero at mga mandirigma tulad ng engkanto, aswang. Tahimik na nakinig ang lahat, ngunit si Marco ay halatang naguguluhan. Ano? Pareho ba kami ng tatay ko? May mga kapangyarihan din kami? Hindi agad sumagot si Mang Isko. Nagbuntong hininga siya at umupo sa kanyang lamesa. Hindi lahat ng pamilya ni Mo ay ganito. Hindi lahat ng mga linyang tagapagtanggol ay may kapangyarihan sa ngayon. Ngunit may isang mahalagang bagay na naiwan sa inyong pamilya, isang sumpa. Nagkatinginan si Maricar at Albert, ngunit mas lalong napaisip si Marco. Sumpa? Anong sumpa? Ang mga ninuno ninyo, pati na ang mga ninuno ng aswang na hinarap nyo kagabi ay naglaban. Ang pinagmulan ng alitan na ito ay isang bagay na mas malalim at mas matagal na. May isang saksi mula sa inyong pamilya na minsang gumawa ng isang kasunduan na naglagay sa kanila sa gitna ng digmaan ng liwanag at dilim. Kapag nagbalik ang mga ganitong uri ng nilalang, kasama na ang mga epekto ng kasunduan na iyon. At ang pamilya ninyo, Marco, ay siya ngayong may utang sa kanila. Utang? Sagot ni Maricar na medyo na-stress na.
Paano kami mababayaran ng utang na yon? Hindi namin alam yan. Hindi nyo rin alam pero pinaparamdam na nila ngayon, sagot ni Mang Isko. At ang mga aswang, lalo na ang mga matataas na uri, ay hindi tumitigil hanggat hindi nila nakukuha ang dapat na sa kanila. Kung magpapatuloy pa ang mga ganitong pangyayari, makikita nyo pa ang iba't ibang nilalang na maghahanap sa inyo. Nag-isip si Marco. Lahat ng nangyari, ang kababalaghan ng babae sa kagubatan, ang takot at ang presensya ng aswang, ay may kinalaman sa kanyang pamilya. So, ang ibig sabihin, lahat ng ito ay dahil sa mga kasunduan ng mga ninuno namin? Oo, sagot ni Mang Isko. Hindi lahat ng pamilya ay may ganitong uri ng pasanin. Ngunit dahil may mga natitirang marka sa iyong katawan, ito ang dahilan kung bakit patuloy na lumalapit ang mga ganitong nilalang. Malungkot na iniisip ni Maricar ang kanilang sitwasyon. Ano na lang ang magiging buhay namin, Mang Isko? Ang mga anak ko, si Marco, paano kami makakaligtas? Ayusin natin to, sabi ni Mang Isko. Ang boses nito ay matatag. Kailangan nating harapin ang lahat ng ito at tapusin ang kasunduan ng mga ninuno ninyo. May mga piraso ng kasaysayan na kailangan nating hanapin at may mga sinaunang kasanayan na kailangan nating matutunan. Pero paano? Wala kaming alam sa ganitong mga bagay, sagot ni Albert na halos nawawala na ang pag-asa. Ano ba ang kasaysayang sinasabi mo, Mang Isko? Tanong ni Marco. May mga libro, mga sinaunang aklat, at mga ritual na kailangan niyong pag-aralan, sagot ni Mang Isko. Isa sa mga aklat ay itinatago sa isang simbahan sa bayan, isang simbahan na tinatawag na San Miguel. Ngunit ang lugar na iyon ay may isang matinding proteksyon, kaya't magiging mahirap makuha ito. Kailangan ninyong magtulungan. Tumingin si Marco sa mga magulang at kay Mang Isko. Tinutukoy mo ba na kami ang may responsibilidad na tapusin ito? Kami lang? Oo, Marco. Kung may magagawa man ang pamilya ninyo upang itama ang mali ng nakaraan, kayo lang ang makakagawa nito. Kung hindi, ang mga aswang at iba pang nilalang na katulad nila ay patuloy na maghahanap biktima hanggang makuha nila ang nais nila. Tahimik silang lahat na nag-isip, ang bigat ng sitwasyon ay sumisiksik sa kanilang dibdib. Pero kahit gaano kabigat, alam nilang kailangan nilang magtulungan para sa kanilang kaligtasan at kapakanan ng buong pamilya. Basta't magtulungan tayo, sabi ni Maricar habang tinatangkang ngumiti. Magagawa natin to. Laban tayo. Ngumiti si Mang Isko. Tama, pero tandaan ninyo, ang bawat hakbang na tatahakin ninyo ay mas delikado kaysa sa huling laban na nangyari kagabi. Huwag kayong magpapabaya. Habang ang mga huling sinag ng araw ay lumiliyab sa langit, nagdesisyon silang maghanda para sa susunod na hakbang, ang paghahanap sa simbahan ni San Miguel. Ngunit habang sila'y naglalakad palayo mula sa bahay ni Mang Isko, naramdaman ni Marco ang isang kakaibang presensya. Ang pakiramdam na tila may isang pares ng mata na nakamasid sa kanilang bawat hakbang. Habang ang pamilya ni Marco ay naglalakad papunta sa bayan, ang hangin ay nagbago ng direksyon. Mula sa malamlam na hangin, naging malamig na parang naglalakbay sila sa isang lugar na hindi nila kilala. Ang mga anino mula sa kagubatan ay parang sumusunod sa kanila at kahit sa liwanag ng araw, may hindi maipaliwanag na pakiramdam ng takot sa paligid. Marco, Albert, Maricar, sabi ni Mang Isko ng medyo malumanay, mag-ingat kayo, baka hindi pa tapos ang laban. Kung may nangyaring masama sa aswang kagabi, may isang mas mabagsik na aswang na naghihintay sa atin. Nagtaka si Marco. Ano po, mas malakas pa siya kaysa sa babae? Oo, sagot ni Mang Isko. Ang babaeng aswang na napatay nating kagabi ay may asawa. Isang matandang aswang na mas malakas at mas matalino. Kung ang asawa niya ay hindi pa nakarating sa lugar na ito, malamang sinusundan na niya tayo. Nagpatuloy sila sa paglalakad, ngunit ang mga tunog sa paligid ay tila naging mas malakas, ang mga yabag ng kanilang mga paa, ang huni ng mga ibon, ang paglundag ng mga hayop, lahat ng ito ay tila nagiging mas malabo. Walang tao sa kalsada, wala ni isang makatawid. Tanging ang matinding katahimikan ang nararamdaman nila at ang malamig na hangin na dumadampi sa kanilang mga balat.
May nararamdaman akong kakaiba, sabi ni Maricar. Ang boses ay halos pabulong. Ang presensya, parang may nagmamasid sa atin. May hindi tama, dagdag ni Albert. Ang mga mata ay lihim na nakamasid sa paligid. Biglang tumigil si Marco sa paglalakad. Nakaramdam siya ng matinding panginginig sa katawan, parang may malamig na kamay na humaplos sa kanyang likod. Paglingon niya, isang malaking itim na anino ang dumaan sa kanyang tabi. Ang bawat galaw nito ay mabilis, parang isang nilalang na hindi gumagalaw ng natural. Maghanda kayo, sabi ni Mang Isko. Ang tono ng boses ay nagiging mas seryoso. Nasa likod natin siya, at hindi siya papayag na manalo tayo. Ang anino ay nagsimulang maging malinaw. Isang malaking lalaki, mahigit 7 talampakan ng taas, ang katawan ay napakalaki at ang mga mata ay naglalabas ng naglalagablab na pulang liwanag. Ang mukha nito ay hindi mailarawan, parang isang halimaw na may katawan ng tao. Habang palapit ito, ang mga kuko ng nilalang ay parang matutulis na pangil ng isang halimaw. Takbo! Sigaw ni Mang Isko. Ngunit bago pa nila magawang tumakbo, ang malaking lalaki ay mabilis na sumugod at inabot sila. Si Marco ay nalamigan at tumigil na parang nakatulala. Ngunit bago matamaan si Marco ng matutulis na kuko, agad na hinampas ni Isko ang dala niyang sandata sa aswang. Napasigaw sa sakit ang aswang, "Aray! Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa asawa ko." Tumalsik si Mang Isko sa hampas ng aswang at tumilapon ito, samantala hinagisan ng asin at bawang nila Marco at Albert ang halimaw, habang ang kanilang ina ay taimtim na nagdarasal, "Panginoon, gabayan niyo po kami." Hindi natamaan ang aswang at agad pinatumba sila Maricar at Albert. Sumigaw si Marco ng malakas, "Nay, kuya, bumangon kayo." Nung si Marco na lang ang natitirang nakatayo, kinuha niya sa kanyang bulsa ang buntot ng pagina may orasyon. Ito yung matagal nang nakatago sa kanilang bahay. Ito ay nagmula pa sa kanyang lolo ng antingero. Sinugod ng aswang si Marco pero nasangga niya ito, ngunit sa lakas ng halimaw ay tumilapon din si Marco pero agad din siyang nakatayo. Pinalibutan niya ng bawang at asin ang paligid ng kanyang kasamahan habang sila ay nanghihina, at pati na rin ang kanyang sarili para hindi makalapit ang aswang. "Subukan mong lumapit, aswang. Humanda ka sa akin." Ngunit hindi magawang malapitan ng aswang sila Marco. Unti-unti nang nagliwanag, nakaramdam ng sobrang sakit ang aswang dahil sa liwanag, hanggang sa ito ay maglaho. Ginising ni Marco sila Maricar, Albert at si Isko, at naglakbay sila papuntang simbahan ng San Miguel. Pagkatapos ng mahirap at nakakatakot na paglalakbay, nakarating sina Marco, Maricar, Albert at Mang Isko sa lumang simbahan ng San Miguel. Ang simbahan ay nakatayo sa ituktok ng isang burol, napapalibutan ng mga malalaking punong kahoy na tila nagbabantay dito. Ang makakapal na ulap at ang malamig na hangin ay nagbibigay ng kakaibang damdamin na parabang ang mismong lugar ay punong-puno ng misteryo. Ang harapan ng simbahan ay lumang-luma na. Ang mga pader nito ay may mga bitak at ang mga bintana ay napapalibutan ng mga basag-basag na salamin. Ang malaking rebulto ni San Miguel sa harap, bagamat kupas na ang pintura, ay tila nagbabantay pa rin ng buong tapang. "Dito raw matatagpuan ang aklat na kailangan natin," sabi ni Mang Isko habang tinitingnan ang paligid. "Pero kailangan nating mag-ingat, hindi ito isang ordinaryong lugar." Habang naglalakad sila papasok, biglang napansin ni Marco na tahimik ang buong lugar. Wala ni isang tunog ng ibon o kulisap. Wala ring ibang tao, kahit pa kilalang lugar ng debosyon ng simbahan. "Bakit parang walang tao dito?" tanong ni Maricar habang kinakabahan. "Parang iba ang pakiramdam ko." "Natural lang yan," sagot ni Mang Isko. "Ang lugar na ito ay protektado ng mga sinaunang alituntunin, kaya nga hindi basta makalalapit ang kahit anong nilalang ng dilim dito." Nang makapasok sila sa loob ng simbahan, mas naramdaman nila ang bigat ng presensya nito. Ang loob ay puno ng mga sinaunang imahe ng mga anghel at santo, ngunit ang karamihan ay tila nasira na sa paglipas ng panahon. Sa gitna nakapako ang isang malaking krusipihiyo na nagbibigay liwanag sa buong lugar gamit ang mga kandila na tila hindi nauupos. "Nasaan ang aklat na sinasabi mo?" tanong ni Marco habang iniikot ang paningin sa loob ng simbahan. "Sa altar," sagot ni Mang Isko, sabay turo sa isang lumang kahon na nakapatong sa likuran ng malaking krus.
Lumapit sila sa altar, ngunit bago pa nila maabot ang kahon, biglang bumukas ang mga bintana ng simbahan ng sabay-sabay. Isang malakas na hangin ang pumasok at ang mga kandila ay tila muntik nang mamatay sa lakas ng ihip. Ang paligid ay tila nagsimulang gumalaw at isang malamig na boses ang narinig nila. Hindi kayo welcome dito? Sabi ng boses na parang nagmumula sa mismong pader ng simbahan. Napatingin si Marco kay Mang Isko. Ano yon? Sino yon? Isa itong tagapagbantay, sagot ni Mang Isko. Bawat makapangyarihang lugar na tulad nito ay may bantay na nilalang. Dapat nating patunayan na nararapat tayong makakuha ang aklat. Biglang nagliwanag ang gitna ng simbahan at mula sa sahig ay lumitaw ang isang nilalang na tila gawa sa liwanag at anino. Ang anyo nito ay hindi mawari, parang isang tao ngunit may pakpak na naglalagablab sa kaliwanagan. Sino kayo para kunin ang aklat? Tanong ng nilalang. Ang boses nito ay umaalingaw-ngaw sa buong simbahan, na parang boses ng libu-libong tao. Sumagot si Mang Isko, kami ay tagapagmana ng mga sinaunang mandirigma, at narito kami upang gamitin ang kaalaman ng aklat laban sa mga nilalang ng dilim na patuloy na lumalapit sa amin. Kung ganoon, sabi ng nilalang, dapat kayong sumailalim sa pagsubok. Ang aklat na ito ay hindi basta ibinibigay sa kahit na sino. Ang mga pusong mahina at walang malinis na layunin ay hindi magkakaroon. Anong klaseng pagsubok? Tanong ni Marco, kahit nararamdaman niyang nanginginig ang tuhod niya. Ang nilalang ay ngumiti at ang sahig ng simbahan ay biglang nagbago. Ang paligid ay naging parang isang ibang mundo. Ang lupa ay naging itim at ang kanilang paligid ay napuno ng mga anino. Sa harap nila, lumitaw ang imahe ng isang malaking pintuan na may mga ukit ng mga aswang, engkanto at iba pang nilalang ng dilim. Sa likod ng pintuang ito ay ang pagsubok, sabi ng nilalang. Makakaharap ninyo ang inyong pinakamatinding takot. Kapag hindi ninyo ito nalampasan, hindi ninyo makukuha ang aklat. Nagkatinginan sina Marco, Marica, Albert at Mang Isko. Alam nilang wala na itong atrasan. Tayo na, sabi ni Marco, kahit ramdam niya ang panginginig ng kanyang boses. Sabay-sabay silang pumasok sa pintuan, hindi alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa loob. Ngunit ang alam nila, kailangan nilang magtagumpay dahil ang kabiguan ay nangangahulugang hindi lang pagkawala ng aklat, kundi pati na rin ang kanilang buhay. Pagpasok nila sa loob ng pintuan, nagbago ang lahat. Ang mga anino sa paligid ay nagmistulang buhay at ang hangin ay naging malamig at mabigat, parang may kung anong nilalang na humihinga sa kanilang mga leeg. Ang loob ng pintuan ay isang malalim na yungib na puno ng mga kumikislap na mata, mga mata ng mga nilalang na hindi nila alam. Si Marco ay nakaramdam ng matinding takot. Ang mga mata sa paligid ay parang mga multo ng mga nilalang na pwedeng magtago sa dilim. Narinig niya ang mga boses ng mga taong pamilyar sa kanya, mga magulang, mga kaibigan, mga kamag-anak na tinatawag siya, ngunit ang kanilang tinig ay may halong kasinungalingan at panlilinlang. Lahat ng ito ay nagsimula na siyang magduda sa sarili. Marco, nandyan ka ba? Tanong ni Maricar, ang boses nito ay hindi kasing lakas ng dati. Ramdam ni Marco ang takot sa tono ng kanyang ina. Baka hindi ko kaya. Sagot ni Marco, ang katawan ay nagsisimulang manginig. Ang mga anino ay tila nagsimulang magsalita at ang mga nilalang sa paligid ay nagsimulang lumapit. Hindi tayo pwedeng matakot, sigaw ni Mang Isko. Tandaan mo Marco, ang tunay na lakas ay hindi sa kung gaano kalakas ang katawan mo, kundi kung gaano kakatatag sa kabila ng takot. Ang mga anino ay tila nag-aalab sa paligid nila, ang mga mata ng nilalang ay kumikislap. Habang si Marco ay nagsisimulang mawalan ng lakas, biglang may liwanag na kumislap mula sa gitna ng dilim, ang aklat ng lihim na orasyon. Yan ang susi, sabi ni Mang Isko. Huwag mong pabayaan na ang takot ang magtakda ng iyong kapalaran. Ang aklat ay magsisilbing gabay mo. Ngunit sa paglapit ni Marco sa aklat, isang malupit na tinig ang umabot mula sa dilim. Hindi mo makukuha ang aklat, Marco, sabi ng boses. Ito'y hindi para sa mga takot. Ang bawat hakbang mo ay may kapalit. Habang patuloy ang takot na sumasakop kay Marco, biglang nagsalita si Maricar. Marco anak, kung hindi mo ito gagawin wala ng pag-asa.
Ngunit kung magpapatuloy tayo ay may magkakaroon ng pagkakataon na maligtas. Isang mabilis na pag-iisip ang dumaan sa utak ni Marco. Dapat niyang matutunan na harapin ang takot at hindi hayaang manalo ang kaduwagan sa kanyang isipan. Lumapit siya sa aklat ng lihim na orasyon at hinawakan ito. Agad-agad, ang mga mata ng mga nilalang sa paligid ay nagsimulang maglaho at ang mga anino ay naglaho ng parang bula. Ang liwanag mula sa aklat ay bumangon mula sa kanyang mga kamay at isang malakas na tunog ng bell ang umaling-awngaw sa buong simbahan. Ang mga nilalang na tila gumugol sa paligid ay nagsimulang maglaho at sa mga huling sandali, si Marco ay nakaramdam ng kapayapaan. Paglabas nila mula sa simbahan, ang paligid ay muling naging tahimik. Ang simoy ng hangin ay mas magaan na. Tinutulungan nila si Marco na tumayo at nagpasalamat kay Mang Isko. Hindi lang ang aklat na ito ang mahalaga, sabi ni Mang Isko. Ang tunay na lakas ay nasa tapang na ipinakita ninyo. Ngayon, natutunan na ninyo kung paano labanan ang takot at nakapagtamo kayo ng kalayaan mula sa sumpa ng inyong pamilya. Bumalik sila sa bahay ni Mang Isko at nagdasal gamit ang aklat ng lihim na orasyon. Simula nung binasa nila yon, hindi na sila ginambala ng mga aswang. At sa wakas, sa mga huling sandali ng kanilang kwento, namuhay sila ng mapayapa kasama ang kanyang pamilya